At ang ating makakasama po ay Assistant Professor ng UP College of Law, si Attorney Paolo Tamase. Attorney Pao, kumusta ka na? Magandang umaga sa iyo. Si Orly Trinidad dito sa Radyo na TV pa. Attorney Tamase, good morning po. Morning, magandang umaga ulit, Orly, at sa iyo mga tagapakinig. Pasensya ka na din, istorbo ka namin kasi parang ng isang linggo pa, hindi magandang dating sa panlasa. Parang it leaves a bitter taste in the tongue. Tulad sa ating mga taga-subaybay, pag naririnig, impeachment hindi kayang resolbahin, kinakailangan pang umakyat ng Korte Suprema dahil na rin sa mga maaring kainat na nito. Hindi ba parang napaka-unfair nun sa mga bumalangkas o mga framers ng ating Constitution, Attorney Tamase? Hindi lang po yun unfair, no? Pero parang hindi po talaga siya akma or naayon doon sa disenyo ng impeachment. Sa ligang batas po kasi natin marami pong paraan ng pananagutan or accountability. Pagdating po doon sa impeachment, hindi po siya so much concerned as ensuring na may makulong, no, matapos ng proseso. Ang concern po talaga niya ay pananagutang politikal. Kaya po yung proseso na iyon ay nilalayo mula sa korte as far as possible, no, sa abot ng makakaya natin. So yung ideya na kailangan umakyat muna sa Korte Suprema yung mga tanong na ito, parang hindi siya naayon doon sa disenyo ng impeachment. Hindi din po kasi maganda sa isang mature na demokrasya na kailangan sumangguni tayo lagi sa korte. Minsan inaasaan lang po natin yung mga opisyal natin na gumawa ng tama o magbasa ng saligang batas ng tama. So hindi po magandang practice yung hihintayin natin yung korte na magdesisyon muna sa mga bagay na ito bago gawin ng mga senador or ng impeachment court yung naayon sa saligang batas. Balik ako lang undan yung tinuran. Yun yung sinabi Attorney Tamase. Kaya ito sinasabing it's a political undertaking dahil hindi naman ito para litisin, ikulong, incarcerate ang isang tao. Kung hindi dahil ito usaping political, dahil involved yung mga tao na hindi na pwedeng pumasok o pwedeng hindi na bigyan ng pagkakataong pumasok sa larangan ng politika dahil nga sa usapin ng accountability. Pero bakit ang impresyon, yung termino, yung punto na ito isang political undertaking, ito yung usaping political ng impeachment, parang hindi negatibo yata ang dating. Ano ba dapat ang pagtrato dito? Lalo-talo na ng mga senator judge. Siguro po dapat linawin natin kung ano yung ibig sabihin ng politikal. Yeah, no. Ibig sabihin po ng politikal ay pinatatakbo po itong proseso na ito ng mga leader natin na hindi naman galing sa judiciary. Yeah, no. Opo, pinatatakbo sila ng mga leader natin na hinihalal natin. Yun po yung limit ng politikal, no? Hindi po dahil po doon, no, dahil hindi naman abogado karamihan ng mga senador natin, hindi natin na-expect na gagamit tayo ng mga technical rules na Latin pa para doon sa mga ebidensya o sa procedure natin. Hindi din po nangangahulugan na stricto yung rules ng ebidensya na gagamitin natin. Pero yun po ang limit ng political. No? Hindi po ibig sabihin nun na kahit anong pati ang decision mo yung political. Yung hindi ka natitigin sa ebidensya, hindi mo na isasaalang-alang kung ano yung mga dokumento. Dahil ito yung issue political, kung ano yung paniniwala mo, yun na yun. Hindi dapat ganon. Tama or hindi, no? Kung titignan natin yung practice ng mga nakaraang impeachment, malinaw kasi na yung mga senador doon, no, regardless kung ano pa yung political nila na affiliation, kung sino pa yung kakampi nilang political, nakikita nila yung trabaho nila bilang moral na trabaho, no? Mataas na moral na trabaho na ano ba yung nakatatama doon sa base sa ebidensya sa harap nila. So kung titignan mo yung Estrada impeachment, may kanya-kanyang aliado si President Estrada, nagpalit yun mula noong nagsimula yung trial hanggang noong nagtapos siya. Kasi mahirap hindian yung ebidensya, no? Mahirap tanggihan yung ebidensya. Parang kung ito'y idudulog sa Korte Suprema, parang talagang ang gusto mangyari, magkaroon talaga ng sangkatutak na delay. Hindi maganda ba yun sa taong bayan kung ito i-delay at kahit na umabot na ng kasi yung fourth tweet nagkaroon na raw ng bagong meaning sa ilalim ng kasalukuyang impeachment court. Pero kung ito i-delay pa rin sa 20th Congress o dili naman kaya ay dun sa mga pahiwatig na ito i-desisyonan agad kahit na wala ng trial, wala ng paraan para makita yung mga ebidensya at mga dokumento, magiging maganda ba ito? Magiging wasto ba ito? Magiging tama ba ito sa ngalan ng hustisya at katarungan, Attorney Tamase? Katotohanan at katarungan, ibig sabihin? Sa palagay ko po hindi, no.
hindi ko po masisisi yung kapwa kong mamamayan kung iisipin na parang pinatatagal yung proseso na to. Kasi yung pag-akyat sa Korte Suprema, no, base dun sa mga nakaraan na buwan at taon, hindi na rin ganun kabilis yung pagdedesisyon nila sa kahit gaano pa kahalaga o kataas yung halaga ng topic na. Hindi ko sinasabi na gano'n yung mangyayari sa Korte Suprema, pero may risk na gano'n. No? So, baka nga na nagkakaroon ng delay na naman, dagdag na naman. At hindi yun maganda kasi yung nag-develop, no, yung impeachment na proseso sa Pilipinas, na tatanging proseso sa atin, bilang isang truth-telling proceeding. No? Ang hanap lagi ng mamamayan dyan, ano ba talaga yung katotohanan? Kaya nga yung delay, ang nangyayari, ang nag-uusap, yung mga abogado, no? Nag-aaway tayo tungkol dun sa mga legalidad. Pero pagdating dun sa pinakamahalagang tanong, no, nilabag ba ni VP Sara itong mga sinasabing provision ng saligang batas o gumawa ba siya ng pandarambong, hindi tayo lumalapit dun sa katotohanan na yan kasi parang palayo tayo ng palayo dun sa ebidensya at sana dun maibalik yung proseso. Parang ang daming nangaagaw, kumukuha ng ating atensyon doon sa pinaka-mission o pinaka-dahilan ng isang impeachment complaint. Ganun ba yun, Attorney Tamase? Tama, no? At may epekto yan din sa mamamayan. Hindi mo masisisi yung mamamayan kung mapapagod siya dito sa impeachment na to. Kasi parang wala naman palang kahihinatnan na siguradong sagot itong proseso na ito. At kung babalikan mo nga yung kasaysayan natin, napakahalaga sana na pagkakataon ng impeachment para ma-involve din yung mamamayan. Doon sa mga mahahalagang bagay na ito, no, disqualifying kasi itong mga alegasyon na ito. So maganda sana kung makita mismo ng mamamayan kung tama ba sila o dapat bang panigan yung depensa ni Vice President. Ganun sana yung nangyayari ngayon. Instead na nag-aaway tayo sa mga legalidad. Hindi ko lang alam kung tatanggapin nyo rin yung impression na kasi yan ang sinasabi sa inyo, bumoto kayo ng karapat-dapat. Maglalagay tayo ng isang opisyal tulad niya sa Senado na magiging hukom sa isang impeachment court. Ni isa yatang pakiwari sa kung ano yung katotohanan ng justisya, wala ho yata sa kanila. For example, after manumpa bilang hukom, kasama pa sa abroad. Kasi kaya ako nabanggit dyan, kasi kung sa normal court mangyari yan, Attorney Tamase, malamang sibak sa pagiging judge, yung judge na yon, na makikita na namamasyal kasamang respondent. Opo, may basehan po yung alinlangan na iyon, no? At maganda nga din siyang pagkakataon para sa Senado na alalahanin na hindi lamang si VP Sara ang nililitis dito. Ang impeachment, ang function niya sa atin, pag nagdesisyon na ang Senado, hindi na babaliktad ng korte, kahit let's say mali sila. No? Ang totoong check sa Senado, sa ginagawa nila ay hindi ang mga korte. Ang totoong check ay yung mamamayan mismo. Kung iboboto pa sila ulit. Kaya hindi lamang si Vice President Duterte ang nililitis, ang Senado mismo nililitis ng proseso na ito. Kung karapat-dapat pa ba sila pagkatiwalaan ng mamamayan. So maganda siya nalalahanin para sa bawat senador. Hindi rin masamang isipin na tama yung impresyon ng ilan sa atin na nung mga nakaraang mga impeachment, yung mga kilala natin na mga legal eagle, yung may background sa batas, dumaan ng paglilitis, sila ho yung talagang nagkocontrol, sila yung umiiwas na ito yung usapin, ito yung umakyat sa Supreme Court. Sa madaling salita, sila na mismo nagsasabi sa kanilang mga kasamahan, hindi natin pwedeng gawin yan dahil yun nilabag sa saligang batas. Pero nakikita natin ngayon kung sino yung sila pa malakas sa loob at sila kumokontrol doon sa mga tao na inaasahan natin na ang mga abogado Bakit parang sila pa yata yung nadadala ng mga hindi naman sa walang alam pero hindi ho parang kulang o salat sa dapat kung paano pinaglalaban ng ating mga batas sa bansa. Attorney Tamase. Orly, may kwento ako mabilis no. Nung Pebrero, nagkaroon ng forum yung UP tungkol dito sa impeachment na ito. At isa sa mga dumalo doon ay si Senate President Drilon. Nung pinag-usapan namin itong issue, kung dapat ba siya umakyat sa Korte Suprema, no, kung ano ang dapat gawin ng Korte Suprema, si SP Drilon, na isang institutionalist, naniniwala talaga yan sa institusyon ng Senado, yung punto niya ay dapat hindi makialam yung Korte Suprema na political yung tanong na ito. At siguro nakakatuwa din na marinig yun sa kanya kasi mayroong
kahit papaano parang pride, no? O yabang doon sa institusyon na hindi porket hindi abogado lahat nito o hindi kami hukom ay hindi namin kaya magdesisyon ayon sa batas Tama. at ayon sa saligang batas. At magandang pagkakataon kasi yung impeachment para sa bawat mamamayan. No? Kakaunti lang naman na abogado sa Pilipinas na maging involved dun sa mga usaping legal kahit hindi naman sila mga abogado. So, in the same way, no, sana makita din ng Senado na hindi maganda yung pangitain ng pag-iimbita sa korte na manghimasok dito sa issue na ito. Ina-acknowledge ko na eventually baka kailangan nila pumasok, pero bakit parang binabati pa natin, no? Or parang hinahangad pa natin na makialam yung mga yung korte. Hindi naman siguro tama dun sa prosesong politikal nga. Attorney Tamase, maraming salamat po sa inyong binigay na pagkakataon. Sa ulitin sir, at ingat po kayo at kumusta sa mga taga UP College of Law, mga tambay ng Bocobo Hall. Kumusta po kayo? Good morning. Sige po.